Amen. So praise the Lord. Nandito na naman tayo sa ating preview at last day na for this week. Ang schedule natin ngayon ay week 4, day 6. Amen. So mga kapatid, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Song of Songs 8:13 to 14. O you who dwell in the gardens, my companions, listen for your voice. Let me hear it. Make haste, my beloved, and be like a gazelle or a young hart upon the mountains of spices. So may naintindihan ba kayo dyan? Alam nyo kasi itong book ng Song of Songs. Okay, so ito ay aklat ng romansa. Book of Romance kasi ito. Kaya yung expression niya, napaka-poetic. No, kasi ano to romantic book ito Kaya hindi mga ordinaryo yung mga salita niya. Napaka-poetic. At kung hindi mo siya naiintindihan, medyo parang mahirap siyang basahin. So ganun ang dating niya. Kasi nga dahil ito ay aklat ng pag-ibig o romansa, kaya ang mga salitang binabanggit niya, hindi mga ordinaryong salita. Poetic. So, ano ibig sabihin ng poetic? Ibig sabihin ay, parang tula. Parang tula ang mga salita dito. Okay, so kasi ipipreview natin ngayon ito. So, tignan natin kung anong maintindihan natin dito. Amen. Okay, so sabi rito, the lover of her beloved as him who dwells in the believers as his gardens, to let her hear his voice as her companions, listen for his voice. Amen. Para maintindihan natin kasi ito, okay, so wag tuloy-tuloy. Kailangan unti-unti nating hati-hatiin yung mga salita. Kasi kung biglang binasa mo to, talaga wala kang makukuha. Ganun din yung verse, ganyan din yung paliwanag dito. Okay. So unang-una sabi niya rito, the lover of her beloved. Okay. Kasi ang ginamit dito salita o pronoun ay her, kaya babae ito. Yung lover niya, yung babae rito, siyempre ang Panginoon. So, yun. Okay, ulitin ko. The lover of her beloved. So, ito yung Panginoon. As him. Okay, so yung nagtatanong dito, okay, ay yung Panginoon. Siya yung lover of her beloved. So, sabing ganon. The lover of her beloved as him. So, nagtatanong, no. Okay, ang nagtatanong dito, yung beloved pala. Yung beloved, tinatanong niya yung kanyang lover. Yung lover dito ay ang Panginoon. Okay. Tapos sabi niya, yung Panginoon who dwells in the believers as his gardens. Amen. So ano ibig sabihin nito? So yung lover, nananahan siya sa kanyang mananampalataya. No? At yung kanyang pananahanan doon, yun ang kanyang garden. Yan. So yan, malinaw. Nang ibig sabihin, yung Panginoon, ang kanyang garden ay tayo. So, naintindihan nyo na? Tayo ang kanyang garden. Tayo ang kanyang halamanan na kung saan gusto niyang manahan. Okay, so unti-unti na yan. Magiging malinaw. Let her hear his voice as her companions. Listen for his voice. O ito may desire. Okay, may desire siya. Sabi niya, itong her. Sino uli yung her? Tayo yan. Okay. Na makinig sa kanyang tinig bilang kanyang kasama na nakikinig sa kanyang tinig. Okay, so sa madaling salita, so yung relationship dito ay isang relasyon na yung kanyang minamahal, okay, na eklesiya, na tayo, ay meron desire na mapakinggan siya. Siya na isa na nananahan sa atin bilang kanyang hardin. Malinaw, di ba?
Okay, so this indicates, okay, this indicates that in the work which we as lovers of Christ who express Him as our living outwardly to do for Him as our beloved who indwells us as our life inwardly. Amen. Okay, so sabi niya rito, ito ay nagpapahiwatig, okay, na sa gawain niya, tayo na mga iniibig ni Kristo, na naghahayag kay Kristo, na ibinubuhay siya sa panlabas, okay, ay mga taong gumagawa para sa Kanya na nananahan sa atin at nahahayag natin sa labas. Tapos sabi rito, we should fellowship with Him in His speaking. Dapat daw tayo ay nakikipagsalamuha, okay, sa Kanyang pagsasalita. Nang ibig sabihin, ang Panginoon dito ay nagsasalita, tayo ay nakikisalamuha sa Kanyang salita. So malinaw naman, di ba? Panginoon, magsalita ka. Eh siyempre, pag ikaw ay nakikipagsalamuha sa Panginoon, nagsasalita ka din. So mutual yan. Oh, Panginoong Jesus. Okay. So merong ganyang relasyon. Siyempre, relasyon to ng magsing ibig. Oo. So, relasyon to ng groom and bride o tinatawag natin mag-asawa o magkasintahan. No? At sa magkasintahan, siyempre, likas na yung gusto mo mapakinggan ang sinasabi ng minamahal mo at gusto mo ring magsalita. Kaya dito, pumapasok yung tinatawag nating fellowship. Okay, so fellowship. Okay, at ang maganda rito, ang ating Panginoon ay isang nananahan sa atin. At as para sa Kanya, tayo ay garden na gusto niyang panahanan. No? At gusto rin niyang magsalita. No? At tayo naman, gusto rin natin siyang pakinggan. At sa Kanyang pagsasalita, gusto natin pumasok sa isang salamuha. So yan yung scenario dito. Palagay ko medyo luminaw yung ating pananaw. Amen. Okay, so magbabasa uli ako. The lover of her beloved prays that He would make haste to come back in the power of His resurrection to set up His sweet and beautiful kingdom which will fill the whole earth. Amen. Ito. So sa panalangin ng beloved, tayo yan. Sa panalangin ng beloved. So mararamdaman mo yung kanyang desire. Okay, na ang kanyang minamahal ay nawa bumalik ng mabilis. Parang yung prayer sa Revelation, come Lord Jesus. Come quickly, Lord Jesus. Bilisan mo, Panginoon. So maganda to. Nang ibig sabihin, yung pag-ibig niya sa Panginoon ay nagtulak sa kanya sa isang panalangin na bumalik ka na, Panginoon, bilisan mo. So sabik na sabik siya. Okay, at binabanggit dito, bumalik ka sa kapangyarihan ng iyong pagkabuhay na muli upang sa ganon, maitatag mo ang iyong matamis, magandang kaharian. Matamis, magandang kaharian. Kasi ginamit niyang salita rito. Sweet and beautiful kingdom. Isang kaharian na may katamisan at may kagandahan. Okay, at itong kaharian na ito, pupunuin niya ang buong sangkalupaan. So ano ba ito? So ito yung dadali na kaharian ng Panginoon dito sa kanyang pagbabalik. At sa kanyang pagbabalik, papalitan na niya yung mga gobyerno. Gobyerno. Yung mga gobyerno, kaya yung mga tao, discourage sila sa gobyerno. Pero wala tayong magawa dyan eh. Antayin mo na lang ang pagbalik ng Panginoon. Sapagkat sa kanyang pagbabalik, lahat ng klase ng gobyerno, mawawala yan. I-abolish yan. Hindi mo na makikita yan. At ang buong sangkalupaan ay pupunuin niya ng isang gobyerno. At yan ay ang kanyang kaharian. No? Kaya yan yung kasabikan na nagmamahal sa Panginoon. Bilisan mo na. Bumalik ka na. Itatag mo na ang iyong matamis at magandang kaharian na pupuno sa buong sangkalupaan. Kailan mangyayari yan? Pagbalik ng Panginoon. No, na siyang
minamahal natin. So, babalik siya. At yan yung senaryo pag bumalik na siya. Wipe out lahat ng government, mga human government. Democratic man yan, dictator man yan, yung mga, kung ano-ano mga gobyerno ngayon. Okay? Na ang mga tao ay sawa na dyan. Sawa na mga tao sa mga gobyerno nila. Kaya makikita mo yung mundo magulo eh. Sapagkat sa iba't ibang panig ng mundo, gusto nila ibagsak na yung mga gobyerno nila. Tanggalin na yung mga namumuno. So, ganun ang sitwasyon. Hindi lang dito. Dito may ganyan din. No? Dahil sa hindi mainam na takbo. No? Isang gobyerno lang, mga kapatid. Okay? Ang matuwid at tama at maganda, malinis, matuwid, yan ay ang gobyerno ng Panginoon na tumutukoy sa kanyang kaharian, sa pagpapakita ng kanyang kaharian. So, yung lover niya, yan yung pinipray niya. Bumalik ka na ng mabilis. Amen. Amen. So, sabi dito, here, we should note that the prayer of this lover of her beloved is the concluding word of this poetic book, portraying the union and communication between Christ as the bridegroom and his lovers as the bride in their bridal love. Amen. So ito ay isang concluding word na kasi, na ang pinaka-concluding word nung lover of Christ, yung pinaka-bride niya, ay ang desire na bumalik na ang Panginoon. Okay. At ito ay isang communication sa loob ng pagkakaisa. Union and communication between Christ, the bridegroom, and his lovers as the bride in their bridal love. Ang pag-ibig na ito ay pag-ibig ng pag-iibigan ng isang lalaki at isang babae. Yan yung bridal love. Kasi marami naman mga iba't ibang klase ng pag-ibig. Katulad ng pag-ibig ng magulang sa anak, anak sa magulang. Di ba? Pag-ibig ng mga magkakaibigan. Pero pag sinabi mong bridal love, ito ay pag-ibig ng dalawang nag-iibigan. At yung panalangin dito ay isang final, okay, na communication sa pagitan ni Kristo at ng kanyang mga mangingibig. So, ibig sabihin nito, dadating ang isang panahon na ang ating prayer ay isang prayer na nagsasabing, bumalik ka na, Panginoon. Bilisan mo na. No? Sa ngayon, hindi natin masyado ma-i-express ito kasi kulang tayo ng maturity. No? Dito pinapakita na ang huli at final na prayer, at yan ay mangyayari sa panahon ng maturity ng bride, bumalik ka na, Panginoon. Dalin mo na ang iyong kaharian dito sa buong sangkalupaan. At para doon sa nagmamahal sa Panginoon, yung kaharian niya, okay, ay isang kaharian na maganda at matamis. Amen. So, kumusta na yung gobyerno ngayon? Maganda ba siya o matamis? Amen. So, yung kaharian ni Kristo, sigurado ko, maganda at matamis na kaharian yan. Lahat ng tao, satisfied. Amen. Amen. As the prayer of John, a lover of Christ. So si John, a lover of Christ, is the concluding word of the Holy Scripture, revealing God's eternal economy concerning Christ and the church in His divine love. So ito yung prayer ni John sa Revelation 22:20. Come, Lord Jesus. Si John yung nagpray niyan. No? Sabagat si John ay isang mangingibig ni Kristo. Lover of Christ si John eh. Kaya sabi niya, come Lord Jesus. At naniniwala ako nung prinay ito ni John, nasa maturity na siya talaga. Bumalik ka na, Panginoon. Come quickly, sabi niya. Kaya yung sa Song of Song, natupad sa panahon ni John. Amen. So, at ito ay matutupad din sa panahon natin. No? Kung saan aabot tayo sa maturity ng ating
gulang. Pag umabot yan, mature na tayo ay mga bride na naghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Maiinip ka na dyan. Amen. So ngayon, pag pinag-usapan ng pagbabalik ng Panginoon, hindi ka naiinip, natatakot ka. Natatakot, Panginoon, dadating ka na, hindi pa ako handa. So gano'n naman talaga, kasi nasa proseso pa tayo. Pero hindi pwedeng laging ganyan. Dapat sumulong tayo, okay, sa maturity, okay, upang umabot tayo sa concluding prayer. Amen. In Song of Songs 8:13, you refers to the Lord. The gardens are plural in number. He is not only dwelling in the garden of the maiden, but dwelling in many other gardens as well. He is the Lord who dwells in the hearts of men. He is not only dwelling in the heart of one who follows him absolutely, but he is dwelling in the hearts of all those whom he delights in. Amen. So yung garden, sabi niya, hindi siya singular, plural siya, mga hardin. Ibig sabihin, hindi, sa Panginoon, hindi lang isa yung hardin niya. Marami. No? Siyempre, ito ay tumutukoy sa mga believer na kanyang kinalulugdan. So yung believer, pwede natin sabihin, may mga ilang believer na kinalulugdan niya. Kaya gustong-gusto niyang manahan, no, sa mga garden na katulad niyan. No? At dito sinasabi na yung garden ng tao ay ang kanyang puso. Yung garden ng Panginoon ay ang puso ng tao. Amen. So sabi niya, he is not only dwelling in the heart of one who follows him absolutely, but he is dwelling in the hearts of all those whom he delights in. Amen. So the maiden addresses him according to this relationship. She says to him, my companions, listen for your voice. So sabi ng lover, my companions, no, aking kasama, okay, makikinig sa iyong tinig. Kung sa panahon na ito, hindi naman may companion, parang minamahal, ganun. Pero sa Song of Songs, sinabi rito, aking kasama. Amen. So ang desire niya ay makinig sa tinig ng kanyang kasama. The word listen means that everyone is listening. So hindi lang isa ay nakikinig. Kasi plural kasi. No, marami mga nakikinig sa kanyang tinig. All those who are seeking the Lord together with her adopt and the same attitude. Okay, so lahat ng mga mangingibig ng Panginoon, sabay-sabay gusto nilang mapakinggan ng Panginoon. Para makapagsabi sila ng Amen. Amen. So, dito ang binibigyan diin kasi dito, yung tinig ng Panginoon na gustong-gustong marinig, okay, ng kanyang mga minamahal at nagmamahal sa kanya. So, isang karakteristik kasi, kung mahal mo yung Panginoon, gusto mo marinig yung kanyang tinig. Ayaw mo na hindi siya nagsasalita. Ayaw mo na ang Panginoon na nanahimik sa iyong hardin o sa kanyang hardin na walang iba kundi tayo. Panginoon, gusto kitang madinig. So tama yan. So ganyan yung yung romantic story ng nitong Panginoon at ng kanyang mangingibig. Nandun yung attitude na magsalita ka naman. Gusto kitang marinig. Parang ganun. Amen. The maiden addresses him according to this relationship. She says to him, my companions, listen for your voice. The word listen means that everyone is listening. All those who are seeking the Lord together with her adopt and the same attitude. Amen. So, binasa ko na to. Amen. They have been dealt with, and they know the futility of speaking and the profit of listening. Amen. So yung isa sa mga pagtutuos ng Panginoon
ay medyo sinusupil niya yung ating pagiging sobrang pagsasalita. Minsan walang bigat kasi yung pagsasalita natin. Pero ang pagsasalita ng Panginoon, okay, ay meron tayong pakinabang. Pero kadalasan yung ating pagsasalita, walang masyadong pakinabang. Lalo na kung minsan kasi may mga ugali na sobrang daldal, mga wala namang mga masyadong importansya yung mga pinagsasasabi. No? Kaya kailangan ma-realize natin yung futility ng pagsasalita. Nang ibig sabihin ng futility, walang silbing pagsasalita. At ang Panginoon, ang kanyang pagsasalita, meron tayong profit, pakinabang. Amen. They know that they have to be slow to speak in order to be quick to hear. So maganda to. Pag slow to speak ka, magiging quick to hear ka. Kasi karamihan, yung salita ng salita, wala nang time makinig. Parang gusto nila magsalita na magsalita. Hindi na nila napapakinggan yung sinasabi ng kanilang kausap. So parang hindi mapigil. So nakasubok na ba kayo? Minsan may kausap ka. Hindi ka makapasok, hindi ka makasingit. So napakadaldal. Kaya wala rin siyang tenga na mapakinggan yung kanyang kausap kasi ang concern niya, magsalita siya na magsalita. Ito ay tinutuos din ng Panginoon. No, bagamat tayo at ang Panginoon ay nagmamahalan, no, pero kailangan natin na ang kanyang pagsasalita ay mas mahalaga, okay, kaysa sa ating pagsasalita. No, at ang ating pakikinig sa kanyang salita, okay, ay mahalaga kaysa sa ating pagsasalita. Amen. So, yan. They no longer insist on speaking like others do. And they no longer speak for the sake of speaking. Those who cannot stop talking about trivial things still have the earthly life reigning within them. Amen. So, yun pala yun. Amen. So, tinutuos ng Panginoon. Okay. Tayo, sa mga bagay na may kinalaman sa ating pagsasalita hanggang sa dumating ang panahon na parang limitado na rin ang ating pagsasalita. Okay, sapagkat yung mga sobrang masalita, okay, lalo na ang kanilang mga sinasabi ay wala namang mga kabuluhan, walang katuturan. Ito daw ay mga tao na meron pang makalupang buhay. Yun ang sinasabi. Makalupang buhay. So yung mga may makalupang buhay, madaldal. Aming alam. Sinasabi. Ano mga kwento, mga sinasabi. O maaari kung ano mga napapanood sa mga vlogger, yun ang sinasabi. Meron ako na-meet sa ganyan. Ang daming alam dahil lagi nanonood ng YouTube. Minsan. No? Tapos hanggang pati sa church, nadadala yung mga ganyang pagsasalita. Mga trivial matter, punong-puno ng mga makalupang bagay. No? So, hindi kailangan ng Panginoon yung mga ganyang pananalita. No? Kung magsasalita man tayo sa Panginoon, kakausapin natin siya. Kailangan ng ating mga salita ay mga bagay na naibuo sa atin, no? Mula sa salita ng Panginoon. Amen. Kaya may mga adjustment din. Bagamat ito ay nag-iibigan, pero dumadating din ang panahon na yung pagsasalita ng mangingibig ng Panginoon ay nagkakaroon ng bigat. Hindi na siya katulad ng dati. Yung mga trivial matter, mga earthly things ang mga sinasabi. Kaya tinutuos siya ng Panginoon. Hanggang minsan halos wala ka na masabi. Ang gusto mo na lang pakinggan yung Panginoon. Amen. Amen. But these are listening, they adopt the attitude of a hearer. Amen. So, adopt the attitude of a hearer. They know that their lives depends on the Lord's words, and their work depends on the Lord's commands. They will only listen
because they cannot and will not move by themselves any longer. Without the Lord's words, they will not have any revelation, light, or knowledge. The life of the believers hinges totally upon the Lord speaking. Anong klaseng buhay meron ka as believers? Anong klaseng buhay? Dapat ang iyong pamumuhay, ang pag-ikot ng buhay mo, ay nakasalalay lang sa pagsasalita ng Panginoon. Diba? Kaya sinasabi rito, mahalaga sa isang believer, lalo na yung mga nagmamahal sa Panginoon, na matutong makinig. Matutong makinig sa Kanya. Sabagat, sabi rito, kung hindi sila makikinig, hindi sila makakagalaw. Kasi walang utos ang Panginoon eh. Okay, sa prinsipyo kasi, kapag walang sinabi ang Panginoon na gagawin mo, huwag kang gagawa. Kasi siya ang ating master, siya ang Lord, siya ang ulo natin. Siya ang ating Panginoon, siya ang ating Diyos. No? Kaya lagi tayo nag-iintay sa mga sasabihin lang niya. Kung wala siyang sinasabi, wala kang gagawin. Pero kaya lang, may mga tao na advance, gumagawa ng mga bagay na wala naman sinasabi ang Panginoon. So, hindi pwede yung ganun. No? Kailangan matuto tayo makinig, gumawa tayo sa pamamagitan ng utos ng Panginoon. So, yun yung ating posisyon. Tandaan nyo, siya ang Panginoon. Kapag ikaw ay gumagawa nang hindi niya sinasabi, o di ikaw ang Panginoon, di ba? Ikaw ang Diyos, ikaw ang ulo. No? Kaya hindi pwede tayong gumawa nang wala siyang sinasabi. Kaya ang buhay ng isang believer, depende siya sa pakikinig sa Panginoon. Dapat mas magaling ka makinig kaysa magsalita. So, minsan hindi natin naisip yun. Gusto ko magaling ako magsalita. So, hindi mo alam na kung wala siyang sinabi, wala kang sasabihin. Amen. Oh Lord, while we are waiting to listen, make us hear. If those who seek find, and if those who knock have the door open to them, make us hear and make us able to hear. If Jehovah will not speak to us, we will be like those who are dead. Oh, please allow us to hear your voice, because only this can guide us until your return. So medyo na-impress ako dito. Na sinasabi niya rito, kung hindi nagsasalita ang Panginoon sa atin, tayo ay katulad ng mga patay. Na ang ibig sabihin, walang gagawin, walang magagawa, kasi walang pagsasalita ang Diyos sa atin. Amen. Kaya sabi niya, maganda yung sinasabi niya rito, tayo ay nag-iintay palagi ng kanyang pagsasalita at Panginoon, gawin mo kaming may pakinig. So naalala ko sa Book of Revelation, sa huling bahagi ng mga epistle, palagi sinasabi ng Espiritu, ang may pakinig, ang may, sabi niya, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. Ang Espiritu ay nagsasalita. No? Ano ba sinasabi rito na pagsasalita ng Panginoon? Yan ay ang pagsasalita ng Espiritu sa loob natin. No? Kailangan mayaman tayo. Okay, sa pakikinig. Mayaman tayo. Okay, sa salita ng Panginoon. No? Palagi tayo nag-iintay, palagi natin naririnig ang kanyang tinig sa loob natin. At mula diyan, makakapamuhay ka bilang isang tunay na believer. Kapag nawala ang kanyang pagsasalita, hindi na siya nagsasalita, tayo ay katulad sa mga patay. No? Ganun. Baka minsan ayaw na magsalita ng Panginoon kasi sobrang masalita tayo. So naalala ko yung conversation ng Panginoon at ni Martha. Walang tigil si Martha. Hindi na siya nakikinig sa Panginoon. Mapapansin niya pag binasa niyo yung bumagal na yung salita ng Panginoon sa kanya. Dahil na-overpower na ni Martha ang Panginoon. Ano-ano na sinasabi niya, puro opinion.
tungkol kay Lazarus. Panginoon, na dumating ka lang na maaga, hindi na namatay yung brother ko. Sinisipan Panginoon. Amen. Okay, so ito. Verse 14. Okay, so teka. So ito, sabi niya, she has learned her lesson by now. Therefore, she offers up such a profound prayer toward the end. So natututo naman tayo. Lahat ng tao may kapasidad na matuto. Sa ating mga aggressive na pamumuhay, sa ating relasyon sa Panginoon. Nakatulad ni Pedro, nung panahon na medyo hindi pa siya gano'n na-adjust sa Panginoon. Napaka-aggressive niya. So, palagi nag-express ng opinion, palagi nagsasabi ng kung ano-ano. Pero nung siya ay nabuhusan na ng Espiritu, wow, isang na-transform ang Pedro ang naibunga. Kaya, salamat sa Panginoon, natututo naman tayo. Okay, so ito na. Verse 14 describes the condition of the Lord's coming and His kingdom. At that time, it will be a marvelous world, one like the mountains of spices. So yung mountain of spices dito, bundok ng espesya. Ito ay sumutukoy sa kaharian ng Panginoon. Isang magandang bundok. Espesya siya. So yan ay mga poetic na salita. Kasi mga spices, yan ang nagpapalasa. Di ba? Spices. Katulad ng mga pagkain, nilalagyan nila ng mga spices. Para maging malasa, hindi siya nakakasuya. Kaya ang kaharian, mga kapatid, pag dumating siya, magandang kaharian siya. Okay? Yung sinasabi niya, matamis na kaharian. Ibig sabihin, hindi mo siya pagsasawaan. Hindi mo siya pagsasawaan. Hindi aabot na katulad ng ating pananaw sa mga pamahalaan ngayong panahon na to. Nasasawa na tayo. Ayaw na natin. Okay. At yung iba naman, hindi lang nagsasawa, nagagalit na talaga sa gobyerno. Pero pagdating ng kaharian, hindi mangyayari yan. Sapagat ito ay bundok ng espesya. Wow! Kingdom. Amen. So yan ang kingdom ng Panginoon. Dalhin mo na yan, Panginoon. Gusto ko na yan makita. Ngayon kasi ang kaharian ng Panginoon ay hindi natin nakikita. Bagamat may kaharian na siya rito sapagat meron siyang paghahari. Pero asan? Wala tayong makita. Ang kaharian niya ay nasa espiritu natin ngayon. Sapagat ang hari ay nasa espiritu natin, kaya ang kanyang paghahari ay nasa espiritu natin. Kaya siya ang dapat nating pakinggan. Siya lang ang may karapatang mag-utos, magsalita, mag-direct ng kanyang gawain. At mag-umpisa ng kung ano ang gusto niyang umpisahan. At gumawa kung ano ang gusto niyang gawin. Kaya ang isang tao na gumagawa para sa Panginoon, yung tenga niya laging, Panginoon, anong gusto mo? Anong gusto mo? Sapagat kung hindi mo siya marinig at gumagawa ka, ito ay magiging hindi maganda sa pananaw ng Panginoon. Hindi mo pwedeng hulaan kung ano nasa kaisipan ng Panginoon o kung ano ang nasa puso niya. Kailangan marinig natin siya. Amen. Kaya nga yung word na pinag-uusapan natin itong mga nakaraang panahon, yung instant word, yan yun eh. Yung sinasabi natin, yung word na yan, may paghuhugas, may pagpapabanal, may pagtatransform. Yan yun. Yan yung tinig na gusto natin na marinig, mga kagyat na pananalita, punong-puno ng buhay at espiritu. Amen. Amen. Then the maiden's experience will be like a drop of water that has disappeared into the ocean. There will be no more room for advancement. Though the tide can always go deeper, all that is left in the world is just your body. Everything else has gone to another world. Nawala na. Amen. So may mga panahon na parang na-reach mo na yung isang point na hindi ka na makagalaw.
Parang ganito yung feeling ng dating. No, parang stuck up ka na. No, marami nang nawala, yung mga excitement mo. So yung panahon na yan, okay, ay parang ka na, yung bored ka na sa maraming bagay. Kaya pakinggan nyo kung ano sabi niya. Therefore, she cannot help but cry. Yan na. So yan na yung panahon, dulo na ito, nasa hulihan na. It is the time when the lovers of Christ will cry. Amen. Make haste, my beloved. Bilisan mo, aking minamahal. Ibig sabihin, talagang sukdulan na yung kanyang pananabik. Wala na siyang gusto. Nawala na lahat. Amen. Come as quickly as the gazelle or a young hart. Just as a gazelle or a young hart appears on the mountains of spices, may you come in your kingdom. Yung gazelle kasi at saka yung young hart dito, tumutukoy sa resurrection ng Panginoon, buong kasiglahan. Katulad ng mga yung mga gazelle, yung mga tupang bata pa, talon sa mga bundok, naglalaro diyan. No, yan yung power ng kapangyarihan ng Panginoon. Gusto niyang makita na ang Panginoon sa kanyang kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ay dumating sa kanyang kaharian. Dumating kasama ang kanyang kaharian. So yun na yung longing, yun na yung cry nitong lover of Christ. Amen. Kaya yan yung sinasabi natin, sa huling panahon, lahat ng mga believers sabay-sabay mananalangin. Come quickly. Come, Lord Jesus. So yan na lang ang alam natin prayer sa panahon na yan. So wala na mga ibang concern pa. So una nag-develop yung pananalita, okay. Kasabi ka na marinig ang Panginoon, pero dadating ang panahon, hihinto na lahat ng bagay. Kundi iisa na lang, pare-pareho ang laman ng puso. Come, Lord Jesus. Wow. Amen. Although the love is perfect, something is still lacking. Amen. Perfect na yung pag-ibig. May kulang pa rin. When He comes, faith will be turned to facts, and praise will replace prayer. Love will consummate in a shadowless perfection, and we will serve Him in the sinless domain. Kung salita rito. Ngayon, we are serving the Lord, pero hindi pa umabot yung serving Him in a sinless domain. Kasi nakakaluan pa rin tayo ng mga pagkakasala. Di ba? Pero dadating yung panahon, ang buong kapaligiran ay magbabago na. No, bagamat pwede maging perfect na yung ating pag-ibig sa Panginoon, lumago na siya, pero meron pa rin kulang. Yan ay ang pagdating niya kasama ang kanyang kaharian at sa panahon ng kanyang pagbabalik. Hindi na faith kundi facts na. Ibig sabihin, yung mga inaasahan mo, andyan na talaga lahat. No, hindi na siya faith. Ayan Ang faith kasi ay mga bagay na inaasahan mo pa sa pamamagitan ng faith. Pero pag dumating na yung mga bagay na yon, hindi na siya faith. Facts na siya. Amen. Okay, so, sabi niya rito, yung mga panalangin natin, hindi na prayer sa panahon na yan. Praising na siya. Andyan Wala ka na ipipray, kundi pupurihin mo na lang ang Panginoon sa mga dinala niyang bagay. Amen. Tapos, yan yung panahon na yung pag-ibig, okay, completely consummate in perfection. At ulit, anong sinasabi sa atin? Makakapaglingkod na tayo sa isang atmosphere ng sinless domain. No, isang kasaklawan na hindi na makakaluan pa ng kasalanan. Kasi yan yung panahon na yung kasalanan, yung nature of sin, tinanggal na rin ng Panginoon.
Amen. So, what a day that will be. Lord Jesus, come quickly. So, yung buong message nag-end siya sa concluding prayer. Lord Jesus, come quickly. So, ito yung topic natin, Song of Songs. Ang hirap ipaliwanag. Salamat, Panginoon. Amen. Ikaw ang aming minamahal na Panginoon na palagi naming hinahangad na marinig ang iyong tinig. Panginoon, ang iyong pagsasalita. Panginoon, ay ang lahat-lahat sa aming buhay bilang Kristiyano kung nawala ang iyong pagsasalita. Kami ay katulad ng mga patay na walang magagawa. Panginoong Jesus, salamat sa pag-iibigan. Salamat din, Panginoon, na dadating ang panahon ng aming panalangin ay magiging isang panalangin na naghahangad sa iyong pagbabalik. At sa panahon ng iyong pagbabalik, dadalhin mo ang iyong matamis at magandang kaharian. Isang bundok ng espesya na pupuno sa buong sangkalupaan. Salamat sa mga salitang ito, Panginoon. Amen.